Nagmamarcha ang hukbo pasulong, bawat kabalyero ay kumikislap sa kanilang makinang na baluti, habang pinamumunuan ni Duke Ryan ang pag-atake. Isa sa kanyang mga tagapayo, na mukhang antok, ay nagmungkahi kay Duke Ryan na magpahinga muna sila ngayong gabi bago salakayin ang border town. Ngunit pabirong sagot ni Duke Ryan na matutulog siya sa kanyang malaking kama sa kastilyo ngayong gabi matapos niyang masakop ang border town. Biniro pa niya na ang isang lugar na tulad ng border town ay madali lang talunin. Ngunit biglang sumingit si Baldy, sinasabing pagod na ang kanilang mga sundalo sa walang tigil na pagmamartsa, kaya mas mainam na ipagpaliban ang pag-atake. Dagdag pa niya, dahil nalampasan ng prinsipe ang mga buwan ng demonyo, tiyak na may inihanda itong plano, kaya dapat mag-ingat sila. Pero sa halip na unawain ang sitwasyon, itong lalaking may kulay kahel na buhok ay minaliit ang mga halimaw, sinasabing mahina lang ang mga ito at hindi kayang malampasan ang pader na ginawa ni Prinsipe Roland. Pumayag si Duke, binanggit pa niya kung paano halos masakop ng mga demonyong hybrid ang Hermes ngayong taon, habang ang border town ay ilang ligaw na halimaw lang ang hinarap at nakaligtas. Naniniwala si Duke Ryan na dahil pinahina ng pangalawang Prinsipe Timothy at ikatlong Prinsesa Garcia ang puwersa ng isa't isa sa Eagle City, ito na ang kanyang pagkakataon para umangat at pag-isahin ang kanlurang rehiyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Inutusan niya ang isa niyang tauhan na magpadala ng mensahe sa ating bayani, na mag-aalok ng ligtas na pag-uwi sa lungsod ng hari kung susuko ito. Ngunit tumugon ng kabalyero na ang mga tauhan ni Roland ay nakahanda na at armado, malinaw na hindi sila susuko basta-basta. Kinuha ni Duke ang kanyang teleskopyo at nakita lamang ang iilang sundalo na nakatayo roon. Pati si Baldy ay nagtataka sa kanilang tila kalat-kalat na formasayon at hindi kahangahangang mga armas. Napangiti si Duke Ryan pagkatapos makita ang mga mahihina nilang kalaban. Sa simpleng kumpas ng kanyang kamay, nagsimulang magmarcha ang buong hukbo upang harapin ang maliit na grupong ito. Habang papalapit sila, nabigla si Vanner sa dami ng mga sundalo ng kalaban. Pinawi niya ang kanyang takot sa pamamagitan ng pagpitik sa kanyang pisngi, at pinalakas ang loob ng kanyang mga kasamahan, na sinasabi na kung natalo nila ang mga demonyo, kayang-kaya rin nilang harapin ang mga taong ito. Habang papalapit ang mga tropa ng kalaban, pinatapang ni Vanner ang kanyang grupo, pinag-iinit ang kanilang damdamin upang harapin ang hamon. Samantala, sa itaas ng burol, pakiramdam ng ating prinsipe ay napakakumpiyansa niya sa kanyang hukbo na pinalalakas ng mga bruha, naniniwala siyang ang panalong ito ang susi sa pagbabago sa mundo. Bigla siyang natauhan ng sabihin ni Lightning na papalapit na ang kaaway at ipinaalam sa buong hukbo ang banta. Sa wakas, nagseryoso si Prinsipe Roland at agad na inutusan na magpaputok. Tamang-tama, ang mga sundalo ay nag-apoy ng mga mitya ng kanyen, at agad na sumabog ang mga kanyen, papunta sa mga sundalo sa unahan. Sa sandaling tumama ang mga ito, nagkawatak-watek ang mga sundalo, hindi sigurado kung ano ang tumama sa kanila. Natakot ang mga kawawang sundalo, iniisip na tinawag ng prinsipe ang kulog. Mabilis na pinaalis ni Duke Ryan ang kanilang mga alalahanin, sinasabi sa kanila na huwag magpapadala sa panlilinlang. Pinaliwanag niya na ingay lang iyon, at walang tunay na pinsala ang nagawa. Sa kaisipang iyon, iniutos niya sa mga sundalo na mag-charge laban sa kanilang kaaway. Ngunit ang sigla ni Duke Ryan ay biglang nawala nang makakita siya ng isa pang kanya na papalapit sa kanila. Sa pagkakataong ito, tumama ito mismo sa gitna ng mga sundalo, tinatamaan silang lahat tulad ng mga piyon sa bowling. Patuloy na, sumugod ang mga sundalo habang bumabagsak ang mga kanyan tulad ng mga meteor mula sa impyerno. Samantala, hindi pa rin namamalayan ni Duke Ryan kung gaano sila kalalim sa gulo, iniisip na kung patuloy silang magsusulong, magtatagumpay sila. Malalampasan nila ang linya ng depensa at makakamit ang tagumpay. Habang malapit na ang mga kabalyero, inutusan ni Vanner ang lahat na ibaba ang anggulo ng putok at i-load ang grape shots. Mabilis na sumunod ang mga sundalo, at habang nakalutang ang mga kabalyero sa kanilang mga ulo, pinaputok ang kanyan direkta sa tiyan ng isang kabalyero, na nag-iwan sa kanya na patay sa lupa. Sa wakas, sobrang takot na ang mga ito. Habang umaawit si Sister Echo ng kanyang awit na puno ng determinasyon ang mga sundalo. Itinaas nila ang kanilang mga baril at nagsimulang magpaputok, tinatamaan ang mga sundalo sa ulo at dibdib. Agad na nagsimulang tumakbo palayo ang mga kawawang sundalo upang iligtas ang kanilang mga buhay mula sa mga hindi kilalang bagay. Hindi ko maitatanggi, halos naaawa ako sa mga sundalo ng kalaban. Pinagpapatay sila dahil lang sa ang kanilang pinuno ay isang makapal ang ulo, arrogant, at pinalaking matandang lalaki. Habang kinikiskis ng pinuno ang kanyang mga ngipin sa pagkabigo, sinabi ng tagapayo na may kulay kahel na buhok na wala silang ideya kung anong uri ng salamangka ang ginagamit ng prinsipe at nagpasya silang umatras muna.
Sumang-ayon si Baldy, sinasabing hindi sila mauubusan ng panggatong sa mga burol na ito, kaya mas mabuting umatras. Samantala, ginagawa ng mga sundalo ang kanilang makakaya upang makatakas, ngunit agad na sumigaw si Doke Ryan sa kanila na itigil ang pag-urong at pinatay pa ang isa sa kanyang mga sundalo na tumatakbo sa ibang direksyon. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap sa kanyang mga tauhan na manatili, ang mga kawawang sundalo ay patuloy na tumatakbo para iligtas ang kanilang mga sarili mula sa matinding init. Samantala, masaya si Prinsipe Roland sa kanyang tagumpay, ngunit mukhang hindi nasisiyahan ang punong kabalyero sa ganitong uri ng digmaan. Sinabi niya na walang dangal dito, ngunit agad na sinabihan siya ni Prinsipe Roland na huwag panghinaan ng loob dahil kailangan pa nilang habulin si Doke Ryan. Mukhang kailangan ni Carter na masanay sa bagong era ng digmaan, habang ang panahon ng mga kabalyero ay nagbibigay daan sa isang bagong uri ng labanan. Habang sakay ng kanyang barko ang prinsipe, masaya siya sa kinalabasan ng labanan na naging mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Kung magiging maayos ang mga galaw ng tropa sa gabi, maaaring magsagawa ng sorpresa si Iron Axe at Rifle Company kay Doke Ryan kinabukasan ng umaga. Sabik siyang pamunuan ang unang hukbo sa mundo na sinusuportahan ng mga makapangyarihang bruha na may kani-kanyang tungkulin. Biglang dumating si Ana at tinanong kung bakit siya may kakaibang ngiti. Mabilis niyang binaliwala ito, sinasabing wala lang, ngunit lumapit ito upang panasan ng laway sa kanyang mukha. Agad naman niyang kinuha ang panyo at nagpa siya na linisin ang sarili. Paalala ng dalaga sa ating awkward na prinsipe na dapat na silang matulog dahil gabi na. Sumang-ayon siya, ngunit nang makarating sila sa isa sa mga silid ng barko, nabigla siya nang makita ang lahat na nagpapahinga sa iisang silid. Litong-lito siya, iniisip kung dapat ba silang lahat matulog sa iisang kwarto dahil kahit sa isang harem, medyo sobra na ito. Habang patuloy na naglalayag ang kanilang DIY na barko sa ilalim ng maliwanag na gabi, mukhang mahimbing na natutulog ang lahat. Sa mga bruha, hindi mapigilan ng ating bayani na mapansin ang isang pares ng nakakaabala na mga katangian kahit saan siya tumingin. Masyado nang malapit ang mga babae para sa kanyang kaiganhawahan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Bigla na lang, nakita niyang gising si Ana, nakatingin sa kanya na parang isang batang aso na puno ng kuryosidad. Ngumiti siya ng matamis at bahagyang kinurot ang ilong nito. At nagpasya siyang turuan siya ng isang paraan para makatulog. Sinabi niya kay Ana na magbilang ng mga tupa na tumetalon sa mga bilog. 1, 2, at magpatuloy sa pagbibilang hanggang sa makatulog siya. Sumunod naman agad ang batang babae at nagsimulang magbilang. Habang patuloy siyang nagbibilang ng mahina, napansin ng prinsipe na siya ay gising na gising pa rin. Ngayon, mas hirap na siyang makatulog. Pati si Nightingale ay gising din, palihim na sumisilip sa kanya. Sa wakas, sumikat na ang araw, at nagbihis na si Prinsipe Roland. Mukhang antok pa si Lady Leaf at tinanong kung kamusta ang tulog ng lahat. Ngunit parang si Ana ay hirap pa rin sa pagtulog dahil patuloy pa rin siyang nagbibilang ng mga tupa, malapit na siyang umabot sa 100,000 na tupa. Ang susunod na eksena ay naganap sa kinaroroonan ni Doke Ryan, kung saan galit na galit siyang ibinato ang baso ng alak at nagtanong kung paano nakuha ni Prinsipe Roland ang ganoong klaseng mga armas. Hinuli niya ang kanyang mga sundalo, tinatanong tungkol sa mga bagay na parang catapult, na may mas mahabang abot kaysa sa anumang armas na nakita nila. Sa takot, inamin ng isang kabalyero na wala siyang ideya. Ang narinig lang niya ay malalakas na putok. At bigla na lang parang may pader na nakaharang at nagkalasog-lasog ang kanilang mga sundalo sa isang iglap. May nagsabi na baka may kinalaman ito sa mga mangkukulam. Pero tinawag iyon ni Doke Ryan na kalokohan. Pinaalala sa kanyang mga sundalo na may dalang batong banal ng paghatol ang kanilang hukbo. Kaya imposibleng atakihin sila ng mga mangkukulam. Nagpasya siyang umatras muna dahil baka matalo sila sa digmaan. At planong magtipon ng mas maraming hukbo sa Longsong. Kapag handa na, balak niyang harangan ang kalakal sa Redwater River. Alam niyang hindi tatagal ng isang buwan ang border town kung walang supply ng pagkain. Inutusan niya ang lahat na maghanda para bumalik sa Longsong Fortress kinabukasan. Ngunit mukhang may aberya sa kanilang plano. Dahil sa pagkanta ni Sister Echo na nagpayanig sa lahat ng naroon. Bago pa sila makapag-react, isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Galit na lumabas si Doke Ryan. At tinanong kung paano na lamang ng kalaban ang kanilang kinaroroonan nang hindi sila napansin kagabi. Agad na nagdala ng reserbang kabayo ang isang kabalyero. At walang sinayang na oras si Doke Ryan at agad na tumakbo. Nagmamadali bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit sa di kalaunan, humarap siya sa mga baril. Habang si Captain Iron Axe at ang kanyang hukbo ay nakatayo sa harapan niya. Agad na ipinutok ng ating sundalo ang baril.
At tumama ang bala kay Duke Ryan sa gitna ng dibdib. Nahulog siya mula sa kanyang kabayo. Bumagsak sa lupa ng padapa. Mukha siyang pagod at hapong-hapo. Ang malabong mata ay nagmasid sa ating bayani na nagmamarcha kasama ng kanyang pangkat. At nawalan siya ng malay bago pa niya masilayan ng husto ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok tayo sa Longsong Fortress. Nagkagulo ang mga lokal na sundalo nang makita ang ating pangkat na sumasalakay sa kanilang kuta. Mas natakot sila sa mga mangkukulam na kasama ng ating bayani. Ibinunyag ni Knight Carter na ang pamilya ng Duke ay nagtangkang tumakas sa likod na pinto. Ngunit nahuli ng ating unang hukbo. Ipinahayag ng prinsipe ang kanyang utos, na lahat ng mga rebelde at bilanggo ng digmaan ay ikukulong sa piitan. Pagkatapos, nagkaroon siya ng kakaibang ideya at biglang sinabi, unahin natin ang paghawak sa bangkay. Nabahala sina Anna at Nightingale. Nang marinig ito at nagtanong, anong klaseng kakaibang hilig yan? Agad na bumawi ang prinsipe. Pinaliwanag niyang ibig sabihin niya ay kunin ang mga ari-arian ng bangkay. Hindi para gumawa ng kung ano pang kakaiba. At nagsimula na ang unang bahagi ng looting. At lahat ay agad-agad na naghalungkat. Una nilang nakuha ang 300 makinang na gintong royal. Sinundan ng isang espesyal na kwintas mula sa Clearwater Port Pearl. At ilang dekalidad na balat mula sa Wolfhart Kingdom. At mga batong banal mula sa Hermes. Ngunit natumbok nila ang jackpot, isang lihim na silid. At tumambad ang isang kayamanang puno ng makinang na gintong mga bagay. Hindi napigil ang maglaway ang prinsipe sa dami ng yaman. Habang tinitingnan ang mga kahon na puno ng kayamanan, napaisip siya kung gaano kasawa na ang buhay ng mayayaman. Pero hindi siya nagrereklamo, mas pipiliin niyang umiyak sa isang Ferrari, kaysa mag-alala kung paano babayaran ang renta. Biglang pumasok si Knight Carter. Ibinunyag na dumating na si Ambassador Petrov Hill ng pamilya Honeysuckle sa Kastilyo. Nagulat ang prinsipe sa balitang ito. Hindi inaasahan ang maagang pagdating nito. Nagmamadali ang mga kabalyero at mga babae na itago ang lahat ng kanilang ninakaw na ari-arian. Sa labas ng tarangkahan, ayaw man, pumasok si Ambassador Hill sa Kastilyo. Halata ang kaba sa kanyang mukha. Iniisip na hihingi ng mataas na ransom ang ating bayani. Kapalit ng kanyang ama, ngunit nang sa wakas ay humarap na siya sa ating bayani. Nakita ni Petrov Hill na nakangiti si Roland. Casual na sinabi ng prinsipe na ligtas ang kanyang ama. Dahil kusang sumuko ito, nagpasalamat ang ambasador, at nag-alok na magbayad ng kahit anong kaya ng pamilya Honeysuckle bilang ransom. Ngunit laking gulat ni Petrov nang tumanggi si Prinsipe Roland sa pera. At sa halip ay humingi ng mga hayop at tao. Agad na inialok ni Petrov ang mga baka, tupa, at kabayo, ngunit inamin niyang kulang sila sa tao. Nagbigay ng espesipikong listahan si Prinsipe Roland. Binanggit ang pangangailangan ng mga mesen, magsasaka, at marami pang iba. Inisa-isa niya ang mga pangangailangan. Pati na rin ang mga alternatibo para sa iba pang mga bagay. Casual niyang sinabi kay Petrov na ang 1,000 tupa at 300 manggagawa ay magiging makatarungang kapalit, dahil sa halaga ng ulo ng pinuno ng pamilya Honeysuckle. Napaisip si Petrov. Na-realize niyang may isang araw lang siya para makahanap ng solusyon. Ngunit saka naman biglang naglabas ng masamang balita ang prinsipe. Mayroon siyang mahigpit na deadline. Casual na binanggit ni Prinsipe Roland na kaunti na lang ang oras ni Petrov para magpasya kung ano ang ibibigay mula sa listahan. Hindi niya balak manatili sa Longsong ng higit sa 1 linggo. At balak niyang bumalik agad sa border town. Naguluhan si Petrov sa balitang ito. Kung aalis ang prinsipe, sino ang mamamahala sa Longsong? Nag-aalinlangan siya kung kaya ba ng mga anak ni Duke Ryan na pamahalaan ang lugar. Mapagpakumbabang tinanong niya kung gusto ba ng prinsipe ng isang tao na mag-aalaga sa Longsong Fortress. Laking gulat ni Petrov nang tanungin siya ng prinsipe kung interesado ba siyang manguna sa Longsong. Ipinaliwanag niya na kailangan nila ng isang tao o pamilya na mangangasiwa sa teritoryo. Kung gusto ng pamilya Honeysuckle na sumali, papatawan sila ng buwis ng border town. Na 30% ng kanilang kita, dagdag pa ang 1,000 ginto na halaga ng mga kalakal at materyales. Mukhang nakakaakit na alok ito. Naisip ni Petrov habang ang prinsipe ay casual na inilalagay ang kamay sa kanyang balikat. Nagpapahiwatig ng pang-akit ng kapangyarihan at oportunidad na naghihintay sa pamilya Honeysuckle. Iminungkahi ni Roland na ito na marahil ang pagkakataon ni Petrov para sa tunay na impluwensya, ngunit may ilang katanungan siya muna. Una, tinanong ni Roland kung paano haharapin ni Petrov ang anumang pagsalungat. Nerbyosong sumagot si Petrov sa pamamagitan ng pagtatanong sa prinsipe tungkol sa kanyang mga estima ng kita at buwis ng Longsong.
Kalmadong iginiit ng prinsipe na hindi ito ang kanyang problema, at tinanong si Petrov kung paano niya titiyakin ang buwan ng libong halaga ng mga kalakal at materyales, at anong mga hakbang ang gagawin niya upang masiguro ang target na kita. Inilapag ni Roland ang mga kondisyon ng pantubo sa harap ng pulang buhok, at sinenyasan si Knight Carter na ihatid siya palabas. Sa isang tusong ngiti, pinakawalan niya ang palm sa kawawang tao. At sinabihan siyang hinihintay niya ang sagot nito kung tunay siyang nais mamahala ng lugar, isinasaalang-alang ang lahat ng kondisyon. Pinaalalahanan din niya ito na huwag kalimutan ang malaking pantubos para sa kanyang ama. Naku, talagang inabutan siya ni Nightingale ng biglaan sa kanyang paglitaw. Ipinunton niya kung gaano kaseryoso at tapat ang tila ng embahador. Si Prince Roland, na medyo nahihiya at namumula, ay mabilis na tumingin palayo habang siya ay lumapit. Sumang-ayon sa kanya, at inamin na dati niyang inisip na ang mga maharlika ay mga tamad na nalulugod lamang. Ngunit siya'y humanga sa kasanayan ng pamilya Honeysuckle sa negosyo. Habang mas lumalapit pa si Nightingale, hawak siya sa kanyang mga bisig. Bangulong siya ng malambing, ang kanyang mainit na hiningay dumampi sa tainga ng prinsipe, tinanong kung talagang ayaw niyang manatili sa Longsong Fortress. Ngunit bago pa man siya makasagot, bigla siyang naglaho at muling nagpakita sa harap niya. Ipinaalala sa kanya na isaalang-alang ang kayamanan ng Longsong at kung gaano ito kasaganya kumpara sa border town. Umiling si Roland bilang tugon, at ipinaliwanag na ang Longsong ay malalim na nakaugat sa politika na mahihirapan itong ay revolusyonaryo. Kaya mas gusto niyang manatili sa kanyang border town at patuloy na magpalawak. Hindi pa rin kasama, ang impluwensya ng simbahan dito ay malalim na nakaugat. At ang diskriminasyon laban sa simbahan ay isang malaking problema. Sabi niya, ay magiging nasa rurok nito. Lagi niyang pinaninindigan na gusto niyang lahat ng mangkukulam ay malayang makalibot sa mga lansangan. Isang bagay na kaya niyang makamit lamang sa border town. Hinahangaan ng dalaga ang kanyang marangal na mga adhikain, ang kanyang puso'y kumakabog. Habang pinipilit niyang kontrolin ang kanyang mga bagzo ng damdamin. Bigla siyang nawala ng kontrol, hinatak ang ating bayani at idiniin siya. Hanggang sila'y kapwa namumula at naghalikan. Pagkatapos ng madulas at mapangahas na halik, mabilis siyang umatras, iniwan ang prinsipe na labis na nahihiya. Bigla siyang naglaho habang si Knight Carter ay lumitaw, inianunsyo na nais makipagkita sa kanya si High Priest Tylo ng Longsong Fortress Church. Si Prince Roland, na namumula pa rin mula sa naunang tagpo, binigyan si Knight Carter ng go signal na papasukin ang pari. Hindi nagtagal, dumating si Inquisitor Tylo sa opisina at mabilis na binati ang kanilang bagong pinuno. Ipinaliwanag niya na narito siya upang magbigay galang sa ngalan ng banal na lungsod. Habang sila'y nag-uusap, nagulat si Prince Roland na tila hindi nababahala ang simbahan sa pagkamatay ni Duke Ryan at sa bagong pinuno ng Longsong. Ikinibit balikat ng pari ito. Sinabing karaniwan ay hindi nakikialam ang simbahan sa mga alitan sa politika hanggat makatarungan ang pamumuno ng hari at pinapabuti ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Sinabi niya, na may mapanuring tingin, na wala silang pakialam kung saan nagmula ang hari. Sa kanyang karaniwang matalas na dila, tinanong ni Roland kung narito lang si Tylo para magbigay ng mga basbas. Ngumiti ang pari at sinabing bahagi lang iyon, at may alok siya na maaaring magustuhan ni Roland. Sinabi ng pari kay Roland na handa siyang tumulong sa pagpapalawak ng kanyang teritoryo. Pero pinaalala ni Roland ang posisyon ng simbahan na hindi nakikialam sa mga labanan sa politika at mga sekular na usapin. Nilinaw ng pari na bagaman karaniwang nananatili silang malayo, hindi nila kayang baliwalain ang lahat. Ipinaliwanag niya na ang alitan sa pagitan ni Timothy at ng hari ay natural na mangyayari, at ang Prinsesa Garcia ay nagpasiklab ng kaguluhan sa timog na rehiyon, at nais ng simbahan na suportahan ang isang hari na may matibay na moralidad upang mabilis na maibalik ang kapayapaan. Inamin niya na ang mga aksyon ni Roland ay nagdulot ng positibong pagbabago sa kanlurang rehiyon, at alam ito ng lahat. Nako, susuportahan ng simbahan ang ating bayani upang umusad pa. Pero dahil ayaw nilang masyadong malalim na masangkot sa politika, nag-alok ang pari na tulungan ang prinsipe sa pamamagitan ng pagbibigay ng material na suporta. Pagkatapos ay naghalungkat siya sa kanyang Amerikana at naglabas ng isang kahon, sinasabing ito ay isang espesyal na gamot na ginawa ng banal na lungsod. Sinabi niya sa ating bayani na tanggapin ito bilang tanda ng mabuting loob mula sa simbahan. Kinuha ng batang prinsipe ang pil na may pag-usisa at sinuri ito ng mabuti. Ipinaliwanag ng pari na ang pulang pil ay nagbibigay ng pansamantalang napakalakas na lakas. Habang ang itim na pil ay nagpapahusay ng pagtitiis sa sakit at paglaban sa matinding temperatura. Matapos umalis ang pari, pinag-isipan ni Roland ang paglapit ng simbahan sa kanya.
at ang pagbibigay nila ng suporta. Tinanong niya si Nightingale kung kaya niya malaman kung tapat ang pari o hindi, pero ipinaliwanag nito na hindi niya mabasa ang mga isip nito dahil may itim na kawalan sa isipan nito. Dahil sa batong Diyos ng paghuhusga na dala nito. Sa pagsusuri ng mga pills gamit ang kanyang fog ability, napansin niya na tila napapaligiran ito ng itim na kawalan, katulad ng batong Diyos ng paghuhusga, pero hindi ito mukhang naaapektuhan ng mga ito ang kanyang kakayahan tulad ng bato. Naisip niya na maaari nilang subukan ang mga pills sa isang kawawang kaluluwa na nasa death row na upang malaman ang epekto nito. Samantala, nalilito ang ating bayani kung bakit nais ng simbahan na labanan niya ang kanyang mga kapatid upang maagaw ang korona. Lalo na pagkatapos ng tagumpay ni Garcia sa labanan ng Eagle City. Sigurado siyang ang pakikipaglaban sa kanyang mga kapatid para sa korona ay magpapahina lamang sa Grey Castle at iniisip kung ang layunin ng simbahan ay mag-instila ng takot sa mga tao upang palakasin ang kanilang impluwensya. Pagkatapos ay tinanong niya ang pari na bigyan siya ng kaunting impluwensya. Ipinagkibit-balikat niya ang lahat ng politikang iyon at nagdesisyong linisin ang Longsong Fortress. Sa paggamit ng mga nakulimbat na yaman nito, plano niyang palakasin ang border town gamit ang makinarya at iba pang bagay. Makalipas ang 3 araw, bumalik tayo sa Borderlands, at nagtataka si Night Carter kung matalinong hakbang ang pagbigay ng Longsong Fortress sa pamilya Honeysuckle. Buong kumpiyansa ang prinsipe, sinasabing hindi sila maglalakas loob na sirain ang kontrata. Kahit na gawin nila, siya'y handang pabagsakin muli ang Longsong. Bukod dito, may tiwala siya sa kanilang kakayahan sa negosyo. At umaasa siyang magbibigay sila ng nakakagulat na resulta. Nakita ng dalaga ang ilang mga tao sa malayo. At kinumpirma ni Roland na sila ang unang batch ng mga alipin na ipinadala mula sa Longsong. Ipinaliwanag niya ang pagkakagapos ng kanilang mga henerasyon sa lupain. Na tinitiis ang mabibigat na buhay sa ilalim ng letigo at kontrol ng kanilang mga amo. Lubhang nalungkot ang dalaga sa kalunos-lunos na kalagayan na ito. Ngunit tiniyak ni Roland na ibibigay nila ang mga pangunahing pangangailangan ng mga alipin at magsisikap na palayain sila. Nangako siyang tuluyang pawiin ang pagkaalipin sa mga darating na taon, na nagbibigay ng pag-asa sa mga inaapi. Habang papalapit ang kanilang bangka sa dalampasigan, naamoy ng prinsipe ang hindi kanais-nais na amoy mula sa tabing dagat, na nagpapaputla sa kanyang mukha ng matanton niyang ito ang hindi maikakailang amoy ng dumi. Agad siyang nagsimula ng pagsusuka, nanginginig ang kanyang mga kamay. At sinabi kay Carter na gagawa siya ngayon ng pinakamakapangyarihang desisyon sa kasaysayan ng Border Town. Oo, tama iyon, idineklara niya ng may pagtitiyak. Kailangan nating magkaroon ng mga palikuran sa bawat kanto ng Border Town kaagad. Nagulat ang iba sa narinig nilang pahayag. Habang ipinaliwanag ng prinsipe na ang unang palikuran ay ilalagay malapit sa mga kahoy na barong-barong ng mga alipin. Ipinipilit niyang ipatupad ang batas na kinakailangan ng mga tao na gamitin ang mga barong-barong na iyon para sa kanilang pangangailangan. At nais niyang ang lugar sa tapat ng ilog Redwater ay maitakda bilang isang industrial zone. Na walang kahit anong masamang amoy. Hindi pamilyar ang kabalyero sa ideya ng palikuran. Kaya nagtaka siya kung bakit kailangan pa ng espesyal na lugar para lang doon. Iniisip niyang maaaring mag-enjoy ang mga tao sa kalikasan habang ginagawa ang kanilang pangangailangan sa labas. Bukod pa rito, sanay na rin ang mga tao na magtrabaho sa ganitong mga amoy. Naiintindihan ng prinsipe ang kanyang pananaw. Naalala rin niya ang panahon na hindi niya pinapansin ang kalinisan. Ngunit ngayon, masigasig siyang magpatayo ng mga palikuran at turuan ang mga tao na panatilihing malinis ang kanilang sarili upang maiwasan ang pagkakasakit. Biglang sumabat ang isang matandang lalaki. Tinatanong kung ano ang gagawin nila sa lahat ng naipong dumi. Sinabi ng prinsipe na itatabi nila ito para gamitin bilang pataba sa pagsasaka. Tuluyang nandidiri ang matandang tagapayo at kabalyero na si Carter. Ang mismong pag-iisip na ipapakalat ang dumi ng tao sa kanilang mga bukirin. At pagkatapos ay kakainin ang pagkaing tumubo gamit ang patabang iyon ay nagdudulot ng hindi mapigil ang pagsusuka sa kanila. Habang sila'y nagsusuka, ipinaliwanag ng prinsipe na maaaring gamitin ang mga dumi bilang pataba sa pagsasaka. Lalo na't may pinahusay na mga buto ng trigo si Sister Leaf, na magpapalakas ng husto sa ani at bilis ng paglaki. Habang sinasabi ito, napansin ni Lady Leaf ang mga malalakas na ingay mula sa silid ng prinsipe. At sinabihan niya ang mga nagduduwal na lumabas.